nakaraang IRGP ay may ni-reveal si Honda na bagong version ng Honda Click 125, ang standard version at yung kanilang special edition. So may mga nabago ba sa kanyang fairings at sa kanyang specs? So tara, silipin natin. Yo, what's up? Magandang araw mga dude for today's vlog. So pag-uusapan natin yung napakainit na Honda Click 125 ngayong taon, 2024 version. So alam naman natin na ang Honda Click 125 ay ang pinakamabentang scooter ngayon sa 125cc category. Dahil bukod sa gawang Honda ay talagang napaka-reliable nito dahil ilang taon nang namamayagpag ang Honda Click 125. Bukod sa hindi ka problema sa pyesa, ay talagang marami din lumalabas sa mga aftermarket na pwedeng accessories na idagdag dito sa motor na to. So, isa siya sa mga nagpasimula ng liquid gold sa 125cc category. So silipin muna natin yung looks ng motor na to. Ano nga ba ang unang-unang mapapansin natin sa version na to? Unang-una nating mapapansin dito sa special edition yung kanyang two-tone color na kung mapapansin natin ay medyo tumami yung kanyang decals. Kung yung dating version ay napaka-minimalist, ito ay medyo nadagdagan ng mga stickers or decals sa kanyang fairings. Kung yung mga nakaraang version ay naka-plain black lang yung kanyang mugs, ang latest version ngayon 2024 ay naka-matte brown na siya. Yun yung una mong mapapansin dito sa latest version. So kapag ka naka-matte brown, so ibig sabihin yun yung latest version ng Honda Click 125. Yan yung katunayan na patuloy pa rin pinapaganda ng Honda ang kanilang mga motor, lalo na dito sa Honda Click 125. Dahil magmula sa kanyang ilaw ay talagang naka-full LED na, magmula sa headlight, sa taillight at maging sa kanyang mga signal light. At syempre naman, hindi pa rin nawawala yung napaka-eleganteng meter panel ng Honda Click 125. Yung ganito kagandang meter panel ay madalas nating makikita sa mga 150cc pataas, pero yung Honda nilagay nila dito sa kanilang 125cc, which is yung kanilang Honda Click 125. Dito sa latest version nila, wala namang binago sa kanyang specs. Ang kanyang specs ay ganoon pa rin, naka 125cc, iwas sa overheat yung motor na to dahil naka liquid cooled na siya. Kahit isabak natin to sa mga long ride ay no worries tayo dahil wala itong overheat. Naka single overhead cam, 2 valve na kayang magbigay ng maximum power na 8.2 kW at 8,500 RPM. At may maximum torque naman ito na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Tatagal na rin ang baterya ng motor na to dahil naka ACG siya, meaning naka silent start siya or naka alternating current generator na tumutulong para makatipid sa baterya at mapasmooth ang engine. Sa kanyang mga brakes naman, dito sa may harapan ay naka-disc brake, wavy yung kanyang disc. Tapos sa likuran naman ay naka-drum brake, naka-combo brake system pa rin siya. So meaning kapag piniga mo yung preno mo sa hulihan, nag-i-engage din yung 30% na preno sa unahan para mabalance pa rin yung preno natin. Makakaiwas tayo sa skid dahil sa combo brake. Dahil sa FI na nga ang motor na to, ang kanyang fuel consumption ay umaabot sa 50.3 km per liter. Pero nakabase pa rin yan or depende pa rin sa weight ng driver o kaya sa road condition at sa driving style natin. Perfect din to sa mga beginner dahil kayang-kaya natin siyang i-maneuver dahil hindi naman siya kabigatang motor dahil may timbang lamang siya na 112 kg, so napakagaan nito. Perfect to kahit sa mga baguhan, kahit na babae yung driver, kayang-kaya niyang i-maneuver dahil sa gaan ng motor na to. Bukod sa napakatipid nito ay talagang hindi ka mayat-maya magpapakarga ng gas dahil ang kanyang tank capacity ay nasa 5.5 liters. Kapag may long ride kayo, hindi ka mayat-maya magpapagas dahil napakalaki ng kanyang tank capacity. Ang kanyang gulong sa unahan ay may sukat na 90-80 by 14, naka-tubeless na siya, napakaganda ng mags. Sa likuran naman ay naka-mags type din na may sukat na 180 by 14, tubeless na rin siya. Ang Honda Click 125 ay naka-park brake lock din siya, dagdag sa security ng motor na to na kapag nag-park ka sa alanganing lugar na medyo matarik, ay hindi gugulong yung gulong mo dahil naka-lock siya. Iwas ito na matumba yung motor mo at magasgasan. Goods na goods yun. So hindi rin kinalimutan ng Honda na lagyan ang motor na to ng USB charging port dito sa may kaliwa. Dito naman sa kanan ay may side pocket din siya na pwede nating ilagay yung mga importanteng bagay na magkakasya
siya dito sa packet. So may physical key pa rin ito, so meaning hindi pa siya keyless pero may shutter lock naman siya, at dagdag pa sa convenient ng motor na to, malapit ng kanyang ignition switch ay makikita natin yung seat opening. Hindi mo na kailangan pumunta sa likuran para susian at tingnan yung under seat compartment. Napaka Pinoy friendly na motor na to dahil swak na swak pa rin naman to sa mga height ng Pinoy, mapababae man yan, dahil ang kanyang seat height ay 769mm, so pasok na pasok kahit sa mga 5'2". Medyo tingkayan tayo pero kaya pa rin naman natin siyang dalhin. Ang kanyang ground clearance ay saktong-sakto lamang na may sukat na 131mm. Hindi tayo sasayad sa mga humps. Pag sinilip natin yung kanyang suspension sa unahan ay makikita natin na naka-telescopic fork at sa likuran naman ay naka-unit swing. Ang kanya namang bore and stroke 52.4 by 57.9mm. Ang kanilang special edition ay may tatlong kulay: Pearl Sylvestris Gray, Stellar Blue Metallic, at Matte Fiery Red Metallic. At ang standard version naman ay may kulay na Pearl Arctic White, Obsidian Black Metallic, Pearl Crimson Red, at Pearl Sylvestris Gray. Ang presyo ng kanilang special edition ngayong 2024 ay 83,900 at ang standard version naman ay 81,400. Kaya mga dude, yung mga kulay nila at yung presyo, alin sa mga to ang nagustuhan mong kulay? Comment nyo nga sa ibaba. So hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So nakaabot ka hanggang sa uling bahagi ng ating video, ay huwag mo naman kalimutang mag-like. Malaking tulong yan sa ating channel, at huwag mo nyo na rin kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.